Welcome po mga kakuyang, yung lingkod Jonathan TV Vlogs na babalik at Merry Christmas po at katapos na ang ating Pasko, no? At patuloy po tayo sa ating pag-aaral tungkol po sa salita ng Diyos po, no, mga kakuya. Kaya ayon po sa ating mababasa sa 4:6 ng Hoseas, my people are destroyed for lack of knowledge po. Delikado po talaga mga kakuya kapag wala po tayong background or tunay na aral sa tunay na iglesia po mga kakuya. Kaya nandito po tayo para ipahayag ang salita ng Diyos ayon po sa turo ng ating inang simbahan. So ngayon ay episode 2 na po tayo mga kakuya. Ito po ang topic natin for today is about katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko. So napakaganda ito mga kakuya. Subaybayan lang ito palagi at marami kayong matutunan nito, no? So ang una, ang tawag ng Diyos, pagpapahayag, no? Dito ang sabi dito, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang isa at tunay na Diyos at Hesukristo na iyong sinugo. Mababasa natin sa Juan 17 verse 3. Magpapasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating kalooban niya tayo pagkipag-isa kay Kristo upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ang nasa langit at nasa lupa. Kaya kayo may naging bayan ng Diyos, no? Babasa natin sa Episo 1:3 hanggang 9 hanggang 13. No, ang panimula sa kanyang kagandahang loob at karunungan, minararapat ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa pamagitan sa makatwid at paghahayag na ito ay nagsalita ang di nakikita na Diyos buhat sa kaganapan ng kanyang pag-ibig na tumawag sa mga tao bilang mga kaibigan at kumikilos sa gitna nila upang anyayahan at tanggapin sila sa pakipag-isa sa Kanya. Nababatay ang buhay Kristiyano sa paninindigang nagsalita ang Diyos sa atin at ipinahayag ang mga pangunahing katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Nagpapatunay ang Kristiyanong kasulatan na noong una ay nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, no, sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Mababasa natin dito sa Hebreo 1:1 verse 2, no, sa kalagayan. Paano maiugnay ang ideyang ito tungkol sa pagpapahayag sa karaniwang buhay Pilipino na sa ating mga personal na pakipag-ugnayan ang kasagutan? Isa sa mga pinakamagandang bagay na masasabi natin tungkol sa isang Pilipino ay marami siyang kakilala o maraming nakikilala sa kanya. Sa kabilang dako, ang isa sa mga pinakamasamang masasabi tungkol sa isang Pilipino ay wala siyang kakilala o walang kumikilala sa kanya. Kaya sa mga pakipag-ugnayan sa ating pamilya, pakipagkaibigan, ipahayag natin ang ating sarili sa iba at malugod na tinatanggap ang kanilang pagbibigay ng sarili sa atin. Ito ang bumubuhay ng loob ng Pilipino. No? So ngayon, ang unang nakikilala at unang nagpakita at nagpakilala sa atin, unang nakipag-ugnayan ang personal sa atin upang ating maging makakilala ang Diyos. Sa ating pakiugnay sa Diyos lamang naging ganap ang ating sarili. Sa pamagitan lamang ng ating pagkakilala sa Diyos, umunlad tayo tungo sa kaganapan ng ating tunay na sarili. Ngunit, paano natin makikilala ang isa at tunay na Diyos? Marahil, kakaunti bansa lamang ang makapagpantay sa Pilipinas sa pagsisikap na maipakilala ang Diyos. Ang mga periodiko, radio, television at pelikula ay punong-puno ng mga bagong tagapagpahayag, mga pagdiriwang ng pangrelihiyon, mga debusyong publiko at walang katapusang pagsusumamo para sa pagtatayo gamit
ng orasyon ng bawat sambayanan. Sinabi ng mga taong sinasapian ng higit nilang ilalapit ang kanilang mga paniniwalang deboto sa Diyos o sa Santo Niño o sa Mahal na Biring Maria. Sa dimarami ng magkakaibang mga taong nagsasabing ipinahayag nila ang Diyos, sino ang paniwalaan natin? Paano nga ba ipahayag ng isa at tunay na Diyos ang kanyang sarili sa atin ngayon? Ito yung paglalahad. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng sanlikha. Sa pamagitan ng sanlikha, ang unang paraan na pagpahayag ng Diyos sa kanyang sarili sa atin. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nakasaad kung ano ang kanyang gawa. Mabasa natin sa Salmo 19 verse 1. Sa sanlikha, may tatanging lugar ang tao. Sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao at gagawin siyang kalarawan natin. Mababasa natin sa Genesis 1:26. Binigyan pa tayo ng Diyos na bahagi sa kanyang paglikha. Magpakarami kayo at punuin ng iyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Mababasa natin sa Genesis 1:28. Nilikha ng Diyos ang daigdig para sa lahat upang itaguyod tayo sa buhay at ipahayag sa atin ang kanyang sarili sa pamagitan ng gawa ng kanyang kamay. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang pagka-Diyos ay maliwanag na ipinahayag ng mga bagay na ginawa niya. Mababasa natin sa Romans 1:20. Sa ating ikaapat na panalangin Eukaristiko, malinaw na ipinahiwatig ang ganitong pagpahayag ng Diyos sa kanya sarili sa pamagitan ng sanlilikha. Ama naming banal, tunay ngang nararapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw lamang ang Diyos na totoong nabubuhay na walang pasimula at walang katapusan. Ikaw ay mananahan sa liwanag na di matitigan. Ikaw ang kaisa-isang puspusin ng iyong pagpapala, ang iyong mga kinapal at upang paligayahin ang lahat sa luningning ng iyong kaliwanagan. Amang banal, nagpasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan. Ipinamahala mo sa kanya ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Mga likas na tanda. Para sa ating mga Pilipino, sa makatwid ang daigdig at ang lahat na naroon ay mga likas na tanda ng Diyos. Ang paunang paraan ng pagkakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa atin. Subalit, ang sa ating pang-araw-araw na karanasan ay hindi lamang ang pag-ibig, pagkakaibigan, ang mabuti at ang kalugod-lugod ang ating nakakaharap, kundi pati paghihirap, tukso at kasamaan. Napinsala ng kasalanan ang sanlilikha. Ang kasalanan pumasok sa libutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay sa pamagitan ng kasalanan niya. Sinira ng populasyon ang pagsasamantala, kawalang katarungan, pang-aapi at pagdurusa, ang likas na tanda ng manlilikha. Kaya pinili ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa ikalawang paraan na higit na matalik. Sa pamagitan ng pagpasok sa kasaysayan ng tao ng kanyang nilikha. Nasa kasulatan sa pamagitan ng kasaysayan ng pagliligtas. Naitala sa Biblia ang pagpasok ng Diyos sa isang natatanging pakikipagtipan, sa pakikipag-ugnay niya sa kanyang piniling sambayanan, ang lahi ni Abraham, ang bayan ng Israel. Ako'y sa kanila at ako ang maging Diyos niya. Mababasa natin sa Exodo 29 verse 45. Muli dinarasal natin sa ikaapat na panalangin Eukaristiko
Nung ikaw ay talikdan ng tao sa pagsuway niya, sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaigan ang ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inaalok ang iyong tipan at sa pamagitan ng mga propita, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Mga tanda mula sa Biblia. Yugto-yugto ang pagkakilala ng Diyos sa tao. Sa matandang tipan, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga biblikal na tanda na binubuo ng mga salita at gawa. Nakipagtipan siya kina Noe, Abraham at Moises. Gumawa siya ng mga kahangahangang bagay para sa kanyang piniling lipi at inihayag ang kanyang nakapagliligtas ng kapangyarihan at katotohanan sa pamagitan ng salita ng mga propita. Tingnan ang CCC 56:64. Sa pamagitan ng mga piniling lalaki at babae, mga hari, mga hukom, mga propita, mga pari, at pantas ng Diyos ang nangunguna, nagligtas at nagturo sa kanyang bayan, pinatawad niya ang kanilang mga kasalanan. Sa gayon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Yahweh, siyang kapiling ng kanyang bayan. Siya ang Panginoon, Diyos na mapagmahal at mawain, hindi madaling magalit, at patuloy na ipinadarama ang pag-ibig at nanatiling tapat. Mababasa natin sa Exodo 34 verse 6. Ngayon, sa pamagitan ng kanyang nagbibigay siglang salita sa matandang tipan, nagpakilala ang Diyos ng kanyang sarili sa atin at ibinigyan tayo ng inspirasyon upang makatugon sa kanyang pakikipagtipan. Gayon pa man, kahit ang pagpakilala ng Diyos sa kasaysayan ay pinansala ng mga kawalang katapatan at katigasan ng puso ng kanyang bayang hinirang. Subalit, sukdulan ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't sa takdang panahon, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang maging ating takapagligtas na kagaya natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Mabasa natin sa Juan 3:16, Galacia 4:4, Hebreo 4:15, Catechism of the Catholic Church number 65. Pinapaging ganap at inilubos ni Jesucristo ang pagpakilala ng Diyos sa mga salita at gawa, mga tanda at himala, ngunit higit sa lahat sa kanyang kamatayan at maluwalhating muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Kaya't ang Kristong nabuhay na muli na tinutukoy noon pa man sa matandang tipan at naihayag ng mga apostol ay ang katangi-tangi, di mapapalitan at katahasang pagpapahayag ng Diyos sa simbahan. Ngunit hindi natatapos ang katahasang pagpapahayag ng Diyos kay Jesucristo. Sa pag-akyat ni Kristo sa kanyang Ama, si Kristo mismo ay nalaganap ng isang pangkatang mga alagad na siyang bumubuo ng panimulang buod o neoklos, ang kanyang simbahan. Sa simbahang ito, ang mabuting balita ni Jesucristo ay inihayag at ikinakalat sa buong daigdig sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa mga apostolong Pentecostes. Tingnan ang Gawa 1:8. Itinagubilin ng mga apostol ang lahat ng bagay na nakakatulong upang sambayanan ng Diyos ay makapamuhay na sa kabanalan ang karagdagan sa kanilang pananampalataya. Sa ganitong paraan, pinapanatili at ipinabahagi ng simbahan sa bawat saling lahi ang lahat tungkol sa Kanya, ang lahat ng Kanyang paniniwalaan sa pamagitan ng Kanyang doktrina, buhay at pagsamba. Tingnan ang CCC, Catechism of the Catholic Church number 77 hanggang 79. Nilalagom ito
ng PCP Dasikan sa pagsasabing ang banal na kasulatan at ang buhay na tradisyon ng simbahan ang nagbabahagi sa atin ng mga turo ni Jesus, no? So ang ang mga liturhikal at eklesyal na tanda, no, patuloy na ipinamalas ng Diyos ang kanyang sarili ngayon sa pamagitan ng Espiritu Santo sa simbahan. Nanahan ang Espiritu Santo sa pangangaral ng simbahan sa katotohanan ng kasulatan. Sa pagsaksi nito na pagmamahal at paglilingkod at sa pamagitan ng pagdiriwang ng kanyang mga sakramento sa naloob ni Kristo, ang pagpapahayag ni Kristo sa simbahan ay ang bago at tahasang pakipagtipan na hindi kailanman lilipas. Wala nang inasahang pangbago at pangmadlang pahayag bago sumapit ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. No, mababasa natin sa 1 Timothy 6:14, Tito 2:13. No, mababasa po natin yun, mga kakuya. Sa paglalagom sa makatwid, naranasan ng Pilipinong Katoliko ang paghahayag ng Diyos sa kanyang sarili. Ngayon, una, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa mga likas na tanda ng kagandahan at kasaganaan ng likas ng yaman ng ating kalikasan at ang ating mayamang kulturang Pilipino. Pangalawa, ang mga biblikal na tanda na nagpapasigla salita ng Diyos sa kasulatan. Ang aklat ng simbahan ay inahayag siya. Pangatlo, sa liturhikal na tanda ng simbahan, nakatagpo natin ang kanyang sarili sa atin sa pamagitan ng eklesyal na tanda sa pagpapahayag ng simbahan ng kredo at ang kanyang ituturong batayan sa pamumuhay at nagtatalaga sa paglilingkod. Sa ibang relihiyon, ngunit nagtatanong ang maraming Pilipinong Katoliko kung nakatanggap ng pagpahayag ng Diyos ang di-Kristiyano. Ang simbahan sa kanyang mismong pangpropeta sa pagbabasbas sa mga tanda ng panahon at pag-unawa nito, liwanag ng mabuting balita ay ang aaninag ng mga binhi ng salita sa kasaysayan at ang kultura ng lahat ng taong ay mabuting kalooban. Sa makatuwid, maaring makarating sa walang hanggang kaligtasan kahit ang di-Kristiyano na hindi nakaalam sa mabuting balita ni Kristo o sa kanyang simbahan, ngunit naghahanap pa rin ng Diyos ng may matapat na puso at sa pagkilos ng grasya. Nagsisikap sila sa gawin ang kalooban ng Diyos ayon sa kanilang alam sa tulong ng mga dikta ng kanilang budhi, no? So dahil tinatanggap ng simbahan Katolika ang anumang totoo at banal sa mga kultura at relihiyon ng mga di-Kristiyano, sapagkat madalas na nagbibigay ito ng sinag ng katotohanang ayaon sa tumatanglaw sa lahat ng tao. Kaya na kailangan kung gayon ay tanggapin, pangalagaan at pagsiglahin ng mga Pilipinong Katoliko ang mga katotohanang espiritual at moral na namatagpuan sa mga di-Kristiyano, gayon din ang kanilang panlipunang buhay at kultura. So nagbibigay ng mga patnubay ang PCP Dasikan para usapan sa pagitan ng mga relihiyon. Kailangan mahigpit na nakabatay ito sa katotohanan. Ang kaligtasan kay Kristo ay inahandog sa lahat at sa simbahan, ang karaniwang daan tungo sa kaligtasan dahil sa Kanya, ang kaganapan ng daan tungo sa kaligtasan. Ang ikatlo, nagbibigay daan ito sa pagiging bukas sa pag-unawa sa matibay na pangrelihiyong paniniwala ng iba, sapagkat nakabatay ang pag-uusap sa pag-asa at pag-ibig at nagkakabunga ito sa Espiritu. Ang ikalawa, Hesus Kristo tagapagganap at nilalaman ng hantungan ng pagpahayag ng Diyos. Gayunpaman, tayong mga Katoliko ay dapat sumaksi sa ating pananampalataya at paraan sa pamumuhay sa simbahang Katolika.
na nagpapahayag at may nakatalagang tungkuling ihayag ng walang pasubali si Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Mabasa natin sa Juan 14 verse 6. Si Kristo mismo ang tagapamagitan at ang kaganapan ng lahat ng pahayag. No, mababasa natin din sa Catechism of the Catholic Church number 65. Maliwanag na sinasabi ng Pisipidasikan, mga tagasunod tayo ni Kristo, mga alagad niya. Tinalunton natin ang mga bakas ng kanyang yapak sa ating kapanahunan upang bigkasin sa iba ang kanyang salita, ang umiibig sa bisa ng kanyang pag-ibig at mabuhay sa bisa ng kanyang buhay. Ang tumigil sa pagsunod sa kanya ay ang ipinagkanulo ang ating mismong pagkakilanlan. Sa makatuwid na kilala ng mga Pilipinong Katoliko kay Hesukristo, ang hantungan, ang nilalaman at ang tagapagaganap ng papahayag ng Diyos sa kanyang sarili. Ang mithiin. Bilang mithiin ni Jesus ang susi ng sentro at ang layunin ng buong kasaysayan ng tao. No, at sa kanyang wangis tayong lahat ay matutulad, sapagkat sa pamagitan ng muling nabuhay na Kristo, nakibahagi tayo sa santatlo at banal na buhay ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, isang hamon sa atin ang ating makalupang buhay ngayon na isuot ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa payo ni San Pablo sa atin. Mabasa natin sa Romans 13 verse 14. Subalit si Kristo ay hindi lamang mithiin ng pahayag ng Diyos. Siya rin ang nilalaman, ang siyang ipinahayag sa pamagitan ng kanyang sarili, sabay na ipinahayag ni Jesus sa atin. Ang Diyos at ang tao, si Kristo, ang bagong Adan sa mismong pagpapahayag ng misteryong Ama at ng kanyang pag-ibig, ay ganap na nagpapahayag sa tao tungkol sa kanyang sarili at nagdudulot ng liwanag sa kanyang mataas na tawag. Nakasintro ang ating pananampalataya dahil na rin kay Kristo. Naniwala tayo na tinatawag tayo upang makiisa sa Kanya na liwanag sa sanlibutan na pinagmulan natin, at sa pamagitan nito'y nabubuhay tayo at siyang patunguhan ng buong buhay natin. Tagapagganap. Bilang pangwakas, bukod sa pagiging mithiin at nilalaman ng papahayag ng Diyos sa tao, si Kristo rin ay tagapagpapaganap at tagapamagitan. Iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong Kristo Jesus na naghahandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Mababasa natin sa 1 Timothy 2:5-6. Si Kristo ang tagapagpakilala sa pamagitan ng kanyang bahagi sa paglikha ng Diyos sa kanyang pagiging tao. Sa kanyang nakatagpo at nakalantad na buhay at lalo na sa kanyang pagpapasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpatuloy ang nagpahayag na muling nabuhay na si Kristo sa pagsugo ng kanyang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. Ngunit paano tumitimo ang nagpapahayag na si Kristo sa Pilipinong Katoliko? Ngayon, malinaw sa pamagitan ng kanyang simbahan, ang bayan ng Diyos na nagkaisa sa kanyang pangalan. Itinatag dito sa lupa at patuloy na inalagaan ni Kristo na ang nag-iisang tagapamagitan ng Diyos at tao. Ang banal na simbahan, ito ang sampayanan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na isang lantad na organisasyon na sa pamagitan nito'y ipinahayag ni Kristo ang katotohanan at biyaya ng Diyos sa lahat ng tao. Ang simbahan mismo ang tumatanggap ng pagpapahayag ni Kristo. Ituturing niya ang kasulatan kasama ng banal na tradisyon bilang kataas-taasang pamantayan ng kanyang pananampalataya, sapagkat inaalalahan nila ang salita ng Diyos sa isang di
maititinag na paraan at muling pinagalingaw-ngaw ang tinig ng Espiritu Santo sa mga salita ng mga propeta at mga apostol. So dito na po natatapos ang ating radio katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko. Maraming salamat po at Merry Christmas po sa ating lahat po mga kakuya. God bless po sa ating lahat. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the